Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth at sinabi niyang ihahanap niya si Ruth ng asawa. Inutusan niya itong maligo, magpabango at magsuot ng magarang damit at pumunta sa giikan ni Boaz. Idinagdag pa ni Naomi na huwag ipaalam kay Boaz na naroon siya. Kapag si Boaz ay nakatulog na, ay tumabi siya sa paanan nito. Sumagot si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyenan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya'y nahiga siya at natulog. Gabi na'y nagising si Boaz at nagulat siya nang may makitang babaeng nakahiga sa paanan niya. "Sino ka?" ang tanong niya. "Si Ruth po ang inyong lingkod," sagot ng babae. "Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat niyo akong kalingain at pakasalan." Sumagot naman si Boaz, "Pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyenan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo." Sinabi ni Boaz kay Ruth na may mas malapit na kamag-anak kaysa sa kanya at aalamin niya kinabukasan kung pakakasalan si Ruth ng kamag-anak na ito. Kung hindi naman ito pakakasalan si Ruth, ay nangako si Boaz na gagampanan niya ang tungkuling ito. Kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, "Iladlad mo ang iyong balabal." At ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibada. Ipinasan niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Nang makauwi si Ruth ay ikinuwento niya kay Naomi ang nangyari. Sinabi ni Naomi, "Maghintay ka anak hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito." Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naaayos ang lahat. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lunsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. "Pinsan, sandali lamang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo," ang sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan ding maupo roon. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang kamag-anak, "Ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo yon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ay ako ang bibili." "Bibilin ko," ang sagot ng lalaki. Agad na sinabi ni Boaz, "Kung bibilin mo kay Naomi ang bukid kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay." Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, "Kung ganoon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw na ang bumili." Ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Matapos tanggapin yon ay sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroon, "Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Malon. Kasama sa bilihang ito ay ang magiging asawa ko, si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon,
upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito." At sila'y sumagot, "Oo, saksi kami." Sinabi naman ng matatanda, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah na pinagmulan ng lahing Israel." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh. Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya ay tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento ni Ruth, ang Moabitang manugang na hindi iniwan si Naomi, ang kanyang biyenan.